How do I deal with my dark side? Ayun nga, parang nasabi na lahat. So, prayer talaga. Yun lang talaga ang para sa akin is what guides me in my life. Instead of course, my parents guide me then, my family, they're always there, my friends are there to support, but I think really the biggest and most important factor in the drive and why I do things really is prayer. Because kahit minsan kapag nahihirapan ako, at aminin ko din, nahihirapan talaga ako sa work, I just stop for a moment and pray. And mas lalo kapag, if it's too much for me, I always like to think about the good things in life talaga. Really view what little things around you are a blessing to you. Kasi minsan we take for granted the small things in our day-to-day life. Pero, ayun, I think really just to look for the brighter side. Yeah. Yes. Alright. Ashton? Ako din, prayer din. Kasi maliit or malaking problema, dinadasal ko talaga. Kahit yung tipong, Lord, gisingin niyo po ako bukas ng 6 AM, ganun. Dinadasal ko yun. Kasi kapag, ayun, sabi nila, i-acknowledge mo. Kasi pag di mo i-acknowledge, hindi ka magiging aware. Paano mo masasolve kung hindi ka aware? So, i-acknowledge mo, pag-pray mo yun, tapos i-surrender mo kay Lord. Yes. Robin? Ako naman po, aminado naman ako na marami akong dark side. Pero dahil sa mga tao sa paligid ko po, ang dami ko din po natututunan and mas napapalapit po ako sa Diyos. Ngayon, kaya ano po, mas nababago ko na po yung dark side ko. Yan po. Characters nyo and paano nyo siya ma-justify? Para sa akin po, siguro yung dark side ng character ko is yung mga revelations na malalaman niya. Malalaman niya sa family niya, hindi na sa family niya, kundi sa sexual din, yung plano nila para kay JJ, yung mga ganun po. And dito, siguro, papakita dito kung paano maapektuhan at kung paano tatanggapin ni JJ, kung paano niya i-handle yung mga revelations na nalaman niya. Para sa character ko naman kay Kiefer, I think the biggest revelations para sa kanya naman is his problems with his family, talagang what he went through his childhood and how that affects how he is as a person in the story now that we see. I think that's really the essence of what his dark side is really his upbringing and his life story. So yan ang makikita mo sa season 2 po. Ako naman po para kay Yuri, makikita nyo kung gaano siya ka-manipulative dito. Makikita nyo na gagawin niya lahat para makuha niya si JJ and parang papakita niya dito kung ano, na mas better siya kay Kiefer ba? Parang gagawin niya lahat para may pakita yun kay JJ. All good, Davs. Maraming salamat po. But I want to welcome once again Direk and of course Ren. Welcome to the club sa section E. Yeah, finally, di ba? Up next to ask a question, of course, from Random Republica. Miss Kate at the heart. Hi, good afternoon. My question is for Ren. Hi, Here. Ren, we're used to seeing you sa more serious roles, ganyan. Kumusta yung experience mo doing this? And can you share more about your character? Nakahinga po ako ng maluwag. Ganun yung feeling na parang, ay, finally. Pero it doesn't mean naman na pedix or hindi ka mag-effort. Siyempre, ibibigay mo pa rin yung 100% mo. Pero it's really different po kasi nagaling ako sa action and very drama. Lumod ka sa lupa. Tapos ito yung naging next show ko. So parang for me, parang may hinga and very refreshing. And nakakatuwa na nalagay ako dito kasi very ano siya eh, parang mapapakita ko din yung ibang side and makakapag-explore ako well with my character. So, yun, and I'm so very excited and looking forward na ma-shoot na namin yung mga scenes kasi marami talagang kaabang-abang. Thank you. And for Robin, you're back to sporting your red hair. Kumusta yung experience after having done Werewolf tsaka Drake Palma? Ano po, ang saya kasi sunod-sunod. Yung parang kailan lang inihiling ko lang po na magkaroon ako ng project, magkaroon ako ng trabaho, kahit magdaan
talent pa lang po muna ako, gano'n. Tapos ngayon bigla, tuloy-tuloy. Yung parang iniling ko lang na sana magkatrabaho ako kahit hindi na ako matulog, kahit hindi na ako magpahinga. Pinagbigyan po ako ni Lord, hindi na po talaga ako natutulog ngayon. Ayun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord and sa lahat ng mga boss at sa lahat ng mga tao sumusuporta sa akin. Yun po. Thank you. Thank you po. Thank you so much po, Miss Kate. Up next, we have from Abante, Roldan Castro. Good afternoon from Abante tonight. Raben, laki na nagawa ng serye na to sa'yo, lalo sa popularity mo. Mabutit hindi ka, nagdalawang isip na pumayag ulit na sumali dito sa season 2. Opo. Kasi siyempre may ka-love team ka na, tapos sa may, kumbaga nasa love triangle ka. Ito pong project na to talaga, sobrang malaking pasasalamat po ako sa project na to. Wala po ako dito sa kinuupuan ko ngayon kung wala to, and wala po lahat talaga, kundi dahil sa Mutiana Section E. Kaya sobrang laki pong pasasalamat ko sa lahat ng tao, kina Andres, Ashton, sa lahat po na tumulong sa amin. Maraming salamat po. And kahit may ka-love team na po ako ngayon, parang open naman po kami ni Angela. Parang kahit anong project po na ibigay sa amin, gagawin po talaga namin. Pero walang twist na yung love team nyo umano dito sa Mutiana Section E. Wala pa, Ate Lara, no? Wala pa po. Wala pa? Wala pa po. Ayun. Salamat po. Thank you. Direk, gaano yung challenge mo dito sa dami ng mga bagets na ide-direct mo? Paano po yun? Actually, swerte po ako kasi si Directed na ang nakapag-assemble, nakapagpiga, naihanda ang mga bagets. So I think, I've been hearing from their collaborators from season 1 na actually proud daw sila sa mga boys, kila Ashley, sa mga girls, na talagang nag-level up yung discipline, yung, di ba, na ngayon, hindi na kasing gulo. Joke lang. Magulo pa rin, pero disiplinado. Ayun. Pero ano na-discover mo sa love team ni na Astin at saka ni Andres? Ano ba na-discover ko? Kinikilig ka ba sa dalawa? Ay, naku. Ang mga tao sa tabi ng Video Village, ewan ko kung naririnig nyo rin ako minsan. Kasi ano naman po ako, hindi ko tinatago ang reaction ko each time na nagka-take. Kasi feeling ko dun effective, di ba sir? Pag ayun. So, meron talaga. Kapag napapanood mo pa lang sa rehearsal, there's really something about this tandem that just really clicks and works. But also because they're very hardworking. I love working with them, with all of them. But yun, of course, si Ashton and si Andres, they carry the show with sobrang dami nilang scenes every day. I really love the idea that they look out for each other, not just with each other, but with the rest of the cast. So may ganun kasi silang quality about their tandem. Yun. Okay, thank you, Direk. At siyempre sa Astres, may pressure ba sa inyo at saka nung malaman yung may season 2 itong series nyo since successful na yung season 1? Sa pressure naman po, parang sa tingin ko, kahit anong work meron, kailangan may pressure talaga. Kasi kung walang pressure, you're not you won't be as inclined to give it your all. Pero, ayun nga, really the emphasis talaga is we just want to make a show that everyone can enjoy. And the storyline on its own is very beautiful, and with the right production team, with Derek P. and our producer, Miss Iris, talagang, I believe that because of how complete we are as a unit, as a cast, talagang di kami napapressure ngayon. Parang we're enjoying the whole process, and I think yan yung pinaka-importante talaga. Kapag nag-i-enjoy yung proseso ng shooting and the whole project on its own, I think everything will follow. Yes. Ako po, una ko pong na-feel nung nalaman namin magkaka-season 2. Siyempre, excitement. And kasi kasi ako hindi lang ako, for sure silang lahat din na sobrang lapit din talaga nila sa section ni kasi sobrang, ang dami talagang na-open na opportunities na doors, hindi lang sa akin, kundi sa amin lahat. And nalaman namin na magkaka-season 2, sobrang happy kami. And of course, may pressure po na naramdaman. Kasi parang, alam mo yun, sana mahalin pa rin. Kasi ang tagal namin na stop. So, naisip namin,
nagsawa na ba yung iba? Or kapag tinuloy ba namin to ng ganun katagal na yung gap, may excite pa ba sila? Ganun. Pero, na-realize ko parang, as long as ina-enjoy mo, mas mabibigay mo kasi yung best mo. And kapag binibigay mo yung best mo, mas mafe-feel ng audience na nag-enjoy ka na. Mas ma-enjoy din nila yung papanood nila. Okay, thank you. Thank you so much po. Up next, can we have from Philstar, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, for Rabin, what can you say about the brewing rivalry between you and Andres? Kasi yung fandom nyo parang rabid fans, yung nakaka-apekto ba yun sa friendship nyo ni Andres? Or it's a healthy competition? Ako po, hindi. Parang pagbalik po namin na magtitaping namin ng Mutya, parang na-miss pa nga po namin yung isa't isa eh. Talaga doon sa workshop po, may workshop po kasi kami kay Miss Ana Fileo, napag-usapan po namin yan kung nagbabasa-basa ba ako, ganyan-ganyan. Kasi simula po nung nagsisimula pa lang kami ng ang Mutya na Section E, sinasabi sa akin ni Andres, parang sinasabi ko po sa inyo lahat na parang kuya ko talaga yan. Kasi tinuturo talaga sa akin yan na huwag kang magbabasa ng mga comments masyado, ganyan-ganyan, para di ka naapektuhan. Kaya nung sa workshop namin, napag-usapan po namin yan na meron talagang times na may nababasa ako mga comments, tapos minsan nalulungkot po ako. Tapos parang ni-remind po niya ako dun sa workshop na yun na okay, game na ulit tayo, mag-shoot na ulit tayo, huwag kang magbabasa-basa ng mga comments masyado para di ka naapektuhan. Yun po, okay po kami. What can you say, Andres? Ayun nga, sa tingin ko din, like, when we come to work talaga, we're all friends really, and that's what was the beauty of ang Mutya ng Section E talaga, was the bond with everyone in the cast, and I think that's what brought the magic really. And kahit naman nag-aaway sila minsan, it's important to try not to look into it too much talaga, because at the end of the day, we're all friends really, and we enjoy each other's company, so parang really at the end of the day, I don't see it that there's a rivalry, in all honesty. I see that they're just very supportive and they just want the best for us, and ayun.